Bali, ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Ito na po yung magiging boundary ng property. Ito po yung kabilang parte. Kasama po yan mga farm. Ito 9.2 hectares. Farm ay napakamura po nito. Dahil po itong property na to, pag nagkaroon ng cemented road to, mas lalong tataas ang presyo. So yun mga magandang umaga po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong property na naman po ang ating bibisitahin ngayon. Bala dito po tayo ngayon sa bayan po ng Calawag, no? Barangay Pansol mga farm. Meron po tayong bibisitahin dito na property na 9.2 hectares mga farm. Ang property po na ito mga farm ay napakaganda dahil po ang mga katabi po na ito ay karating rin pong binibenta na. At isa pa ho, ang magiging daanan po dito ay napakaganda. Sa ngayon po ay binutas na po ito at magkakaroon na po ito ng cemented road. Inaasikaso na po ito ngayon ng barangay po dito sa property na to mga farm. At ang magiging usap po dito sa magiging daanan po na ito, kung makikita nyo po, ito po yung daanan na sinasabi ko po sa inyo. Ang daanan po na ito ay lalaparan daw po ito ng 10 meters. Parang kasing lapad na rin po ito ng bypass road o ng Maharlika Highway mga farm. At ang kinagandaan lang po dito, tagusan na po ito. Simula po dito sa Barangay Pansol, papunta po sa Brigade mga farm. Pag-usapan naman po natin yung papunta po sa town proper nito. From property po, meron po itong time travel o 6 kilometers po no, mga farm. Ang layo po papunta po ng town proper mga farm. At meron din po itong layo po sa Maharlika Highway o Barangay Road. Meter po. Ganun lang po kalayo ang barangay road po dito mga farm. Napakalapit lang po no, mga farm. Tara mga farm, pasok po tayo dito sa sinasabi po nilang 9.2 hectares. Bali nga po, madadaanan po muna natin itong 10 hectares na mga farm. Dahil dito po yung kabila. No, nag-iimpisa po tayo sa pinakakabila ng property mga farm. Papasok po palabas sa 9.2 hectares mga farm. Tara! So ayun mga farm, bali ito po yung dinadaanan natin ngayon ay ito po yung 10 hectare mga farm. Bali dito lang po tayo dumaan kasi po ipapakita rin po sa atin ng kasama po natin yung mismong property ng 10 hectares nakatabi na yung 9.2 dahil parehas nga po itong ibinebenta na mga farm. Bali ang labas po na ito ay sa bungad na po ng 9.2 hectares mga farm. Tara mga farm. So yun ang mga farm, bali ito na po, dito dumaan na nga po tayo dito sa 10 hectare mga farm. Bali itong 10 hectares na to, tsaka yung 9.2 hectares, isa lang po ang may-ari po nito. Yun nga lang po, ang pinabibenta pa lang po sa ngayon na binigay sa amin, yung 9.2 hectare. Pero babalikan po natin itong 10 hectare na to, no? Itong dinaanan natin na to. Bali, saka na po natin i-explain yung mga titulo na ito o yung mga pipirma po dito sa 10 hectares na to dahil patay na nga po yung nakapangalan dito sa titulo na to mga farm. So tara, proceed po tayo din sa 9.2 hectares mga farm. So yun mga farm, bali ito na po yung boundary ng 10 hectares to 9 hectares. Bali ito po yung sinasabi ko po sa inyo, ito na po yung magiging boundary ng property. Ayan. Itong kinakatayaan ko na to, ay liliban pa lang po yan, papunta doon. Suway po na yan mga farm. Ito tinuturo po ng kamay ko, yung puno po na yan, no? Kasama pa po yan mga farm. At itong mga pitak po ng palayan na yan, ay kasama pa rin po yan mga farm sa property. Kaya napakaganda po na itong 9.2 hectares na to. At isa pa kay naman dito mga farm ay napakamura po nito. Dahil po itong property na to, pag nagkaroon ng cemented road to, mas lalong tataas ang presyo mga farm. Ang usap po dito, hanggat hindi pa po nabubuo yung daanan, ay mura pa raw po ito. Kung sakali mang mabuo na po yung magiging daanan nito o yung cemented road po dito, ay magtataas na po ang presyo na itong property na ito mga farm. Kaya mag-message po kayo sa amin no, mga farm. So tara mga farm, explain po sa inyo kung ano pa yung mga napaloob sa loob ng property na to. Bali ang mga napaloob pa dito sa property na to mga farm, meron po itong 700 kapuno po ng niyog mga farm. More or less po yun mga farm. Dati po ito ay nalulukad daw po ito. Pero sa ngayon po ay hindi na po naasikaso ng may-ari. Dahil ngayon patay nga po mga farm. Pero yung mga katiwala po dito o yung mga tenant na nag-aasikaso dati dito ay hindi na nga daw po naasikaso to mga farm. Nung nalaman pong ipapabenta na to mga farm. Kaya medyo matalahib po no? At matataas po yung mga damo. Bukod po doon mga farm, may mga tanim pa rin po itong saging, bayabas, mahogany, at marami pa mga farm, marami pa tayong mapapakinabangan dito sa property na to mga farm.
Kaya sa mga interested buyer natin dyan, na gustong bumili ng property, tumawag lang po kayo sa number po na may kita nyo sa inyong screen ng mga farm, and sa WhatsApp and Viber po para sa mga karagdagang impormasyon na gusto nyo pong malaman patungkol sa property na to. So tara mga farm. So yun mga farm, itong property na to, ideal po paglagyan po ito ng mga bahay dito sa bandang ibaba ng mga farm ito. Dahil dito po medyo may kaluwagan po ang pwesto. Yan. Pag napahawan nyo po yan o napatabasan nyo po itong parting ito, mas maganda po dito po kayo magtayo. Lalo na't kung meron po kayong nasikasi dito o kung hindi naman po, pwede nyo paglagyan ng kubo dito mga farm, tapos pataniman nyo po itong palayan nyo o yung pitak po ng palayan nyo mga farm. Pwede nyo pong paglagay ng kubo yan dito. Tapos dun po kayo maglagay ng bahay sa may bungad. Yung sa gagawin daw pong 10 meters po ng mga farm. Ayun po, ilalaparan pa daw po. At panigurado po, mayroon po makakain na parte po doon sa lupa ninyo sa 9.2 hectares. Dahil po, mag-expand pa po yung magiging daan doon mga farm. Dahil yun po, ang dinadaanan po namin kanina na rough road kanina ay 3 meters lamang po mga farm. So ayun na mga farm, pag-usapan naman din natin yung daanan na to mga farm. Bali magiging daan na yun ay may frontage po tayo dito mga farm na 300 meters ang lapad ng mga farm. O yung haba pala mga farm. 300 meters po yun mga farm. Ang kinagandaan po dito sa property na to mga farm. Dito po ay maalban ng daanan mga farm at hindi po ganun ka taas ang talahiban ng mga farm. Ayan ako makikita nyo po. Marami pong tanim dito na mahogany. Ayan. Yan po yung magiging puno po dyan mga farm. Yun nga lang po, mababa pa po yan at maliliit pa nga lang po yan mga farm. Kaya pwede po putulin yan mga farm. Ayan o, makikita nyo mga farm. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na kinagandaan din sa property. Bukod po dun sa marami na huwag mapapakinabangan din sa property na to, meron pa rin po itong source of water mga farm. Ang source of water po nito mga farm ay pwede po kayong kumunik o dumirekta po ng lagay po sa barangay brigade mga farm. Doon po nanggagaling yung nawasa. Kung ayaw nyo naman po at gusto nyo pong sarili nyo pong tubig, ay pwede rin naman po kayo maglagay ng balon mga farm. Ito mga farm, makikita nyo yung source of ng electricity mga farm. Yan po, may linya po ng kuryente mga farm. Dahil hindi na po kayo mahihirapan sa kuryente. Meron na po kayo ditong source of electricity mga farm. Ayan, makikita nyo. Ito po yung kabilang parte. Sama po yan mga farm. So 9.2 hectares. So yan mga farm, bali ito po. Kung makikita nyo po yung way na yan, hanggang dyan pa po yung property. Pero yung bahay po na yun na makikita nyo na kulay blue, ay hindi na po yan pasok sa property. Hindi na po yan kasama sa property mga farm. Yung bahay po na kulay blue na yan. Hanggang dito lang po sa mga puno po na kumpulan na yan. Dito po sa way na to yung property. Tapos papasok na po yan sa loob. Itong electricity na to mga farm ay galing po yan sa labas. Papasok po doon sa kabila. Dito. Punta po yan dyan. Meron pa po yung mga kabahayan dyan na inaabot pa po ng electricity. Kita nyo naman po, makikita nyo po yan mga farm. Meron pa po sila solar na poste. Meron po silang ilaw dito mga farm. Kaya maganda po din sa property at hindi po ganun kaliblib mga farm. Sadyang malaki lang po talaga itong property kaya malaki rin po ang sakop bago po huli kayo magkaroon ng kapitbahay mga farm. Tara mga farm, pasok po tayo sa loob ng property. Ang labas na po nito yung mismong kalsada mga farm. So yun mga farm, makikita nyo dito. Ganito po ka-itsura ng property. Medyo may kataasan na po yung mga halaman o yung mga nakatanim po dito. O yung biglang tumutubo na halaman mga farm. So yun mga farm, ito po medyo may kataasan na po yung mga halaman o yung mga punong kahoy na nakatanim po dito. At yung mga biglang tumutubo lang din po na punong kahoy ng mga farm. Papatabasan lang po talaga ito mga farm dahil po hindi na po ito naiasikaso ng tenant. Pinabayaan na po ito. Kaya sa mga buyer po dyan, ito po yung mismong property. Yung loob po ng 9.2 hectares mga farm. Ito po yung itsura nun mga farm na. Meron pa po yung mga nakatanim na ibang puno mga farm. Meron pa po itong mga buno ng niyog mga farm. Ayan o. So yun mga farm, yung daanan na dinadaanan natin ngayon ay hindi pa po kakasya yung 4 wheels mga farm. Dahil po, medyo maputik pa po yung daanan dito mga farm. No? At hindi pa po ganun ka tigas dahil po pag umuulan po dito, lumalambot po ang lupa. At iba po yung lupa dito mga farm. No, mga farm, medyo malambot ng konti.
So ayan mga farm, ito po yung linya ng kuryente. Para mayroon pa po sila makikita ditong kontador, mga farm. Ayan Ito na po yung labas mga farm. Umikot lang po tayo. Bali parang ito na rin po pala yung boundary ng property. Makikita nyo, ayun Ito, kasama pa daw po ito mga farm. Yan. Puno ng niyog niyan mga farm, kasama pa ho yan. Pupunta po doon. Kasama pa ho yan mga farm. Ayun makikita nyo, may anahaw pa pala sila dito mga farm. Meron pa silang anahaw. Isasama ho natin yan mga farm dahil pasok po yan sa loob ng property mga farm. So yun mga farm, pag-usapan natin yung titulo na itong property. Bali, ang titulo po na itong property na to mga farm ay TCT na po. Yun nga lang po, patay na po yung may-ari. Na itong 9.2 hectares. Ganun din po yung sa 10 hectares dahil isa lang po sila ng may-ari mga farm. Bali, ang usap po dito sa 9.2 hectares na to, ang pipirma na lang po dito ay yung kapatid po nung namatay o yung mismo may-ari mga farm. At ayun naman po ay pasok pa po yung kapatid mga farm. Hindi pa po pipirma yung mga pamangkin mga farm. Kaya iisa lamang po ang pipirma dito sa property na to mga farm. At meron din po itong lot plan mga farm. Nasa amin na po ang lot plan na itong property na to. At makikita nyo rin po yung mga katabing ipinabibenta na rin po nila mga farm. At ang kagandahan lang po dito sa property na to, updated land tax po ito mga farm. At wala ko kayong problemahin sa buwis nito mga farm. Kaya sa mga buyer natin na gusto pumunta dito o gusto makita yung property na to mga farm, ako po si Brian Maris Labero, ang sasama po sa inyo sa property na to mga farm. Kaya sa mga interested buyer natin dyan, ganito po kaganda yung nagiging itsura ng property na bibilin nyo mga farm. Kulang lang po ito sa linis mga farm. So yun mga farm, hanggang dito na lang po ang ating video mga farm. Dito na po nagtatapos ang ating video ngayon sa property na to. Maaaring lamang po kayo mag-message sa amin mga farm sa mga karagdagang impormasyon na gusto nyo pong malaman patungkol sa property. At kung mga gusto po magpa-schedule po ng ocular visit para mapuntahan po itong mismong property na to, ako po yung mismong kasama nyo. Papunta po dito sa property na to. Ako po maglilibot sa inyo para makita nyo po yung ganda ng property. Sa mga buyer natin dyan, tumawag lang po kayo mga farm. So muli mga farm, isang magandang araw po sa ating lahat. God bless all po mga farm. Sa susunod ulit natin video mga farm.